kaibigan, sa oras na ito, narito naman tayo upang pag-aralan ang mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Ito yung mga makapangyarihan na nagbabago sa ating buhay. Dalangin namin dito sa studio na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa Kanyang biyaya. At patuloy tayong nag-aaral sa oras na ito at lalo tayong lumalakas sa ating pananampalataya hanggat maaari ay huwag tayong bibitaw, kaibigan, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos sa oras na ito. At susubaybay tayo dito sa Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko lahat ng mga viewers natin sa buong mundo, sa may Mulawin Church, sila pamilya ng HL family sa Adventist University of the Philippines, ganon din ang Fabella family sa may Andres Romblon, mga kaibigan natin sa Bunsod Church, sa may Oriental Mindoro, sa may San Juan, Padre Burgos, Southern Leyte, Dumaguete, may Galiano, kaibigan sa nasa Naga View Adventist College, sa may Camarines Sur, Degusten family, sa may Mariveles, Bataan, Manuel family sa may Divilacan, Isabela, at sa may Pulilio, Quezon, Santa Mesa Heights Church sa may Pangasinan, at ganun din sa United Kingdom, Lendown, Melbourne, Australia, mga kapatid na nanonood dito, at sa Europe, sa Varna, Bulgaria, at sa mga Pilipino sa Qatar. Purihin ang Panginoon Diyos, pagpalain nawa ang bawat isa sa inyo. Sa lahat na di ko pa nabanggit, kaibigan, maging saan ka man. Maraming salamat sa mga nagsusulat at nagbibigay ng comment. Nilagay ang pangalan, address, at kung saan man para malaman namin kung nasaan kayo, at dinadalangin namin ang bawat isa sa inyo na palakasin kayo ng ating Panginoong Diyos. At ang ating mga kasama sa studio ay ang ating mga guwapong manggagawa ng Panginoong Diyos. Ang una dito ay si Pastor Joel Abonales Jr. Makikita nyo palagi ito sa kanyang programang Dear Pastor. Kumusta kayo, Pastor Joel? Maraming salamat, Pastor Urbi, sa pagbati. Isa pong mapagpalang oras sa inyo lahat na nanonood. Ako po ay natutuwa na muli po makasama po ninyo dito po sa oras ng pag-aaral. Pagbati po ang aking pinapaabot sa lahat ng viewers. Nasaan man po kayo ngayon, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Binabati ko po pala, nagsasabi dyan, Pastor, na nanonood dyan sa may baba, yung nagpapatugtog lagi si Brother Edwin na mga prayer request po dyan. Brother Edwin, binabati po kita kasi siya daw din po ay laging nanonood ng atin pong Sabbath School lesson dito sa oras ng pag-aaral. Nawa marami po tayong matutunan sa atin pong pag-aaral. Ang pangalawang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Jerry Estabilio. Siya po ang ating Stewardship Director dito sa ating North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Mabuti, Pastor Ray. At ako'y muling nagpapasalamat sa ating Panginoon na tayong tatlo'y muling magkakasama upang agapayan, alalayan ng ating mga tagapagsubaybay at tagapakinig, tagapanood na sa ating mga pag-aaral na ginagawa. At akin din pong pinapaabot ang pagbati natin sa mga taga Mindanao, sa Northeast Mindanao Mission. At sila ho ay marami rin doon nanonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panonood at lalo kayong makinabang. Ganon din ibinabati ko rin ang mga kapatiran natin sa area ni Pastor Nelson Antonio. Ang kanyang buong area doon sa Nueva Ecija ay maraming sumusubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pagsubaybay dito sa ating Sabbath School Lesson Quarterly Review. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pagsubaybay. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, narito na naman ang bawat isa sa amin upang talakayin at pag-aralan ang iyong mga banal na salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoong Diyos, at maunawaan namin, at nawa kalooban kami ng kapangyarihan, ministeryo ng Banal na Espiritu upang magkaroon kami ng kaalaman, karunungan, at maisagawa at maisakatuparan ang mga salita sa buhay namin. At maitaas ang buhay spiritual ng bawat isa sa amin. Pagpalain kami, Panginoon Diyos, patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Ganon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa ating temang pag-aaral ngayong buong trimestre, ay patuloy tayong pinapag-aralan ang salita ng Panginoong Diyos na may pamagat na mga awit. At patuloy tayong tagpuin ang Panginoong Diyos mula sa puso
At ito'y punong-puno ng pagpapahayag ng mga panalangin, kagalakan, mga daing, pero punong-puno ng papuri at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na umaasa sa Kanyang mga pangako na ni kailanman hindi tayo pinapabayaan ayon sa mga natutuklasan natin linggo-linggo, kaibigan. Ang ating pang-anim na paksa sa ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na Titindig Ako. At ang talatang sa uluhin ng matatagpuan sa Awit 12, versikulo 5, ito pong sinasabi, sapagkat ang dukha ay inagawan, sapagkat dumaraing ang nangangailangan. Titindig na ako. Ngayon, sabi ng Panginoon, ilagay ko siya sa kaligtasan Kanyang minimithi. Noong nakaraang linggo, kaibigan, ay pinag-aralan natin na tayo ay pinaalalahanan ng salmista na patuloy na magtiwala sa Diyos sa gitna ng mga paghihirap at pagsubok sa buhay. Anumang klaseng paghihirap yan na nararanasan natin na parang wala na tayong naiaayos sa ating buhay at nawawala na tayo ng pag-asa. Ngunit sa ating kalagayan, parang walang sagot ang ating Diyos sa ating mga panalangin. Kaibigan, alalahanin natin na ang Kanyang mga kamanghamanghang ginawa sa ating buhay ay patuloy na ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang natin kusang nararamdaman agad-agad. Kung tayo ay Kanyang iningatan sa mga nakaraan, tayo ay Kanyang iingatan pa rin ayon doon sa napag-aralan sa ating mga mangyayaring kinabukasan. Ang ating Diyos ay hindi pwedeng sasayangin niya ang mga ginawa niya ng nakaraan sa ating mga buhay nung una pa. Kaya gundi lalo ang Diyos na Kanyang ipinagpapatuloy na tayo iniingatan sapagkat, sabi ng ating leksyon nung nakaraan ay, iniibig tayo ng ating Panginoon Diyos. Nga lang, tayo ay kakapit ng matindi sa Kanyang mga pangako dahil sa ating pananampalataya na minsan ay hindi malinaw ang mga panalangin natin sa mga kasagutan. Ngunit sabi, kakapit tayo ng mahigpit sa ating Panginoon. Ang napag-aralan natin na tatlo ay mag-focus tayo sa Kanya. Kilalanin natin ang Kanyang patuloy na presensya ayon sa Kanyang mga pangako sa banal na kasulatan. Dito, mga kapatid, at alalahanin natin ang Kanyang mga ginawa sa ating mga nakaraang buhay nakalipas. Kaya ngayong linggo naman ay ang ating tatalakayin, ang ating Panginoong Diyos ay isang tagapagtanggol na mandirigma sa mga naapi, sa mga biktima ng pang-aabuso at mga nangangailangan ng tulong mula sa Kanya. Siya ay titindig, ayon doon sa ating paulo ng ating leksyon. Titindig siya mula sa Kanyang trono, sa Kanyang templo upang ituwid niya ang mga naapi at magbigay hustisya sa mga dumadaing sa Kanya sapagkat siya ay nagmamahal. May tatlong bahagi ng ating leksyon na ating tatalakayin ngayong oras na ito, kaibigan. Ang una ay papaliwanag ni Pastor Joel na ang una ay God is our social justice warrior. Hindi ito. Ang pangalawa ay papaliwanag naman sa atin ni Pastor Jerry, God is our divine warrior. Ang pangatlo ay papaliwanag uli ni Pastor Joel, God is our warrior in the sanctuary. Napakaganda ito. Kaya makinig tayo at mag-aral, buklatin natin ang salita ng Panginoon Diyos habang tayo nagpapaliwanag sa magitan ng Banal na Espiritu. Gagamitin tayo na ipapaliwanag sa atin ang unang punto para sa tatlong kabuuan ng ating leksyon. Papaliwanag sa atin ni Pastor Joel Abonalas. Pastor Joel, anong ibig sabihin ng God is our social justice warrior? Maring nagtataka, Pastor, yung mga viewers natin kasi ginamit natin yung salitang mandirigma. Ako naniniwala ako, God meets people where they are. Gumagamit ang Diyos ng lingwahe ng mga tao para maabot tayo. Walang ibang paraan ang Diyos para maabot ang tao kundi sa pamamagitan ng lingwahe na naayon sa atin. Kaya nga mayroong incarnation yung ministry ni Jesus Christ para abutin yung lingwahe natin para maintindihan natin yung kanyang panukala ng kaligtasan. Ganon din dito sa aklat ng mga awit. May ginamit dito ng mga konsepto, Pastor. Lalo itong, yung word kasi dito sa talatang sauluhin natin, yung word na titindig ako, or doon sa English ay
I will arise. Oo. Ginamit din siya, same word, yung Hebrew word na kum, para ipakita yung konsepto ng yung military warfare. Oo. Yung parang digmaan. Mm. Kaya wag sila magtaka bakit natin ginamit yung warrior. Kasi ang Diyos talaga, ginamit niyan yung salitang kum, yung Hebrew word na yun, bilang isang mandirigma. May binabanggit, Pastor, sa mga awit, Kapitulo 18, ang talata ay 38, Pastor, makikibasa. Ganap ko silang sinaktan, kaya't sila'y hindi makatayo. Sila'y nalugmok sa ilalim ng aking mga paa. So yung word na makatayo dyan, Pastor, yung same Hebrew word na kum, yan ay may konsepto ng mandirigma. Kaya ito, ginamit natin itong mga puntos na to para ipakita sa mga manonood natin na ang Diyos, ang defender, siya yung warrior nakikipaglaban para sa atin. So dito sa point number 1, yung social justice, napaka-importante nito, ito yung battle cry, Pastor, ng mga prophets ng Old Testament na hindi lang dapat nating pansinin yung isang konsepto ng buhay, kundi maging yung mga walang kakayanan ay pagtanggol yung kanilang sarili, yung mga widows, mga fatherless, mga strangers. Ito mga ito, Pastor, subject ang mga ito sa abuse. Makikita naman natin yan sa society natin, yung mga marginalized people, subject yan sila sa mga pang-aabuso. Kaya po dito, tingnan natin mula po sa tala ng lumang tipan kung paano ang mga taong ito ay binibigang pansin. Particularly sa Mosaic Law, na sila ay dapat may special care na ibinibigay sa kanila na sila, hindi sila isinasantabi ng ating Panginoon. In fact, mahal ng Panginoon yung mga may hirap. Mahal ng Panginoon yung mga taong walang kakayanang iligtas ang kanilang sarili. Tingnan natin ang ilan sa mga tala na binabanggit dito, Pastor, na para mas maliwanag talaga sa atin, isa-isahin natin itong mga talata na binabanggit sa Deuteronomio 10:18, 14:29, 16:11 at 14:24, talatang 17 hanggang 20, Deuteronomy 26:12-13 at Deuteronomy 27:19. Tingnan natin, Pastor, yung mga tala na yan na nagpapatungkol kung paano ipinapakita ng Diyos na dapat meron tayong special care sa mga taong ito. Kanyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at babaeng balo at iniibig ang mga nakikipanayam na binibigyan niya ng pagkain at kasuutan. Doon sa 14:29, at ang Levita sapagkat siya'y walang bahagi ni pamana sa kasama mo, at ang dayuhan, ang ulila, ang babaeng balo na nasa loob ng iyong mga bayan ay pupunta roon at kakain at mabubusog upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos at lahat ng gawain na iyong ginagawa. 16 verse 11 and 14. Ikaw at ang iyong anak na lalaki at babae, ang iyong aliping lalaki at babae, ang Levita na nasa loob ng iyong mga bayan, ang dayuhan, ang ulila, ang babaeng balo na kasama mo ay magagalak sa harapan ng Panginoon sa lugar na pipiliin ng Panginoon mong Diyos na titirahan ng kanyang pangalan. 14. Ikaw at ang iyong anak na lalaki at babae at ang iyong aliping lalaki at babae, ang Levita, ang dayuhan, ang ulila at ang babaeng balo na kasama ng iyong mga bayan ay magagalak sa iyong pagpipista. 24 ng Deuteronomio, sabi dito, huwag mong babaluktutin ang katarungan sa dayuhan ni sa ulila, ni huwag mong kukuning sangla ang damit ng babaeng balo. Kung alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos mula roon, kaya't iniutos ko sa iyong gawin mo ito. Kapag inaani mo ang iyong ani sa bukid at nalimutan mo ang isang bigkis sa bukid, ay huwag mong babalikan upang kunin iyon. Iyon ay magiging para sa dayuhan, sa ulila at sa babaeng balo upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat na gawa ng iyong mga kamay. Kapag pipitasan mo ang iyong puno ng olibo, ay huwag mong babalikan ang mga nalampasan. Ito ay magiging para sa dayuhan, sa ulila at sa babaeng balo. 12 and 13, sabi dito, pagkatapos mong maibigay ang buong 10 bahagi ng iyong bunga sa 3 taon na siyang taon ng pagbibigay sa 10 bahagi na ibibigay ito sa Levita, sa mga dayuhan, sa ulila, sa babaeng balo upang sila'y makakain sa loob ng iyong mga bayan at mabusog.
kung gayoy iyong sasabihin sa harapan ng Panginoon mong Diyos, aking inalis ang mga bagay na banal sa aking bahay at aking ibinigay sa libita, sa dayuhan, sa ulila at sa babaeng balo. Ayon sa lahat ng utos na iyong iniutos sa akin, hindi ko nilabag ang anumang sa iyong mga utos, ni kinalimutan ang mga iyon. Amen. Binasa natin kasi para makita ng mga viewers natin na napakaraming mga tala na ipinapakita na wag talaga natin kakalimutan yung mga balo, yung mga alipin, mga ulila, yung mga dayuhan. Bakit kano? Kasi ang tawag dito sa kanila mga underprivileged. Kumaga sa society natin, ito walang income. Okay, mahirap sila eh. Tapos wala silang sarili nilang lupa. Binanggit nga doon sa pangalawa mong binasa, Pastor, yung mga Libita. Wala naman silang mga pag-aari. Parang isa rin sila sa tinutukoy na ganon. So dito pinapakita natin na kung wala silang income, wala silang lupa, ang tendency nila maghanap ng trabaho, maging sa ibang lugar, para kung saan ma-hire yung kanilang mga pwede nilang gawin para kumita. For example, bakit na-meet ni Boaz si Ruth? Kasi si Ruth kasama doon na kumuha doon sa mga harvesters ng mga leftovers. Kasi di ba, dayuhan sila eh. Nawala, namatay na yung kanilang mga asawa. So kasama sila doon sa mga kinakailangan kumita para mabuhay sila. So ano nito? Pinapakita dito na mga underprivileged sila na hindi dapat silang kalimutan. In fact, ito yung battle cry, pinagsisigawan ng mga propeta ng Old Testament na huwag kakalimutan yung mga ganitong tao kasi mahal din sila ng ating Panginoon. Regular na ina-admonish kasi kung ikaw, Pastor, wala kang kagaya ni Ruth, namatay na yung asawa niya eh. Walang magpoproteksyon sa kanya. So, tawag dito, parang wala silang magpoproteksyon sa kanila. So, pag pumunta sila isa-isang lugar para magtrabaho, na-exploit sila. Nakikita naman natin yan, Pastor, pag napapanood natin, di ba? Yung mga minsan iba galing sa probinsya, pupunta sa lugar na to para magtrabaho. Since wala silang alam, wala silang income, ang tendency ng mga tao, exploit sila. Abusuhin. Yan, that's the word. Hindi lang pala yan nangyayari, Pastor, sa time natin. Uso din pala yan, maging sa Old Testament. Kaya ang battle cry nila, laging pagka may mga harvest, huwag kalimutan yung mga may hirap. Pag may mga pinagpapala sila, lagi dapat mag-i-spare para sa kanila. Kaya sa church natin, Pastor, may mga agape tayo. Minsan iba yan, intended talaga yan. Sa church, dito sa Pasay Central, ini-intend namin yan sa mga, as in, kapuspalad talaga. Ina-allocate yan dahil iniisip natin yung mga may hirap. Anong ibig sabihin? Dito sa Psalm, may babasahin tayo dito, Pastor, ipinapakita na ang ating Panginoong Diyos bilang warrior natin, siya yung tagapagtanggol ng mga taong ito. Basahin natin, Pastor, sa mga awit 68, ang talata ay 5. Ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga babaeng balo, ang Diyos na sa kanyang banal na tirahan. What an assurance to, Pastor, sa mga walang ama, tagapagtanggol ng mga balo. So ang ating Panginoon is a God of siya yung ating warrior, social justice warrior. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, feeling mo parang underprivileged ka, feeling mo isa ka to sa mga taong tinutukoy nito, lagi mo tatandaan na nakikipaglaban ng Panginoon para sa'yo. Kung wala kang tinuturing ng ama, always take note na mayroong ama na nasa langit, na nagmamahal para sa'yo, na hindi ka niya nakakalimutan. In fact, mayroong pang promise dito. Kung walang ibang nakatingin sa'yo na tunay mong ama, na wala kang kinikilala, mayroong ama na nasa langit na laging nakatingin sa atin. Basahin natin, Pastor, sa mga awit. Kapitulo 146, ang talata ay 9. Iniingatan ng Panginoon ang mga banyaga. Kanyang inaalalayan ang babaeng balo at ang ulila. Ngunit ang lakad ng masama ay inililihis niya. Same statement na binanggit sa mga awit 10:14 na ang Panginoon lagi siya nakatingin sa mga strangers. Kaya tingnan nyo, Pastor, sa atin, parang lesson na rin sa atin, reflection. Pag inaway natin to mga to, sino kalaban natin? Pag sila, inatake natin, sino kaaway natin? Kasi ang Panginoon ang defender nila eh. Siya ang tumitingin, ang Panginoon na nasa langit at tumitingin sa kanila. So hindi ba parang nililid tayo sa direksyon na ang Panginoon, kung may mga underprivileged, siya ang tagapagtanggol ng underprivileged. So sa tingin mo, walang justice dito sa lupa. Well,
Yung ating Panginoon na nasa langit, according sa book ng Psalm, siya ang ama ng walang mga ama. Siya ang tagapagtanggol ng mga balo. Siya ang nagde-defend sa mga taong walang kakayanan na depensahan ang sarili nila. So sa ating Kristiyano ngayon, anong lesson na ini-imply nito sa atin na dapat tayo kung ang Diyos nakikipaglaban para sa mga oppressed na to, sa mga victims, dapat tayo as a church nakikipaglaban din para sa kanila. Dapat meron tayong siniset na programs for them, naglalaan tayo ng panahon para tulungan sila. Kaya sa church talagang wag mawawalan ng mga budget para sa mga taong ito kasi mahal sila ng Panginoon eh. Kung ang mga ito, hindi pinaglalaban ng Panginoon, warrior ang Panginoon sa kanila, dapat tayo nakikipaglaban din, Pastor, para sa mga ito. Napakabuti ang Panginoon Diyos na binigyan tayo ng isang paraan upang maipakita natin ang Kanyang pag-ibig sa mga taong marginalized o kaya mga taong naaapi, mga taong hindi nila mabigyan ng katwiran at ganun din ang mga taong napagbibintangan. Ang mga taong lalong nangangailangan kaysa sa atin. Kaya nga't binuo niya ang iglesia upang gagamitin niya bilang isang paraan para matustusan ang mga immediate need ng mga taong ito. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa ating pamilya, sa ating personal na buhay. Bilang isang mananampalataya, oo, ang Panginoon Diyos ay mandirigma, nagtatanggol ng mga taong mga naapit, nangangailangan, nagbibigay sa mga taong mga talagang nangangailangan. Hindi naman tumatayo ang Panginoon dun eh. Agad na tumayo ang Panginoon tapos bibigyan. Ikaw at ako gagamitin niya. Amen. Na mananampalataya para matustusan ang mga taong nangangailangan ng mga ito. Kaya nga't minsan ay nakakita ako ng isang nagpapalimos noon. Binigyang namin. Abay, tuwang-tuwa siya. Tapos inikutan niya yung sasakyan ko. Na ganon. Nung inikutan niya, abay, ako'y nag-isip na siguro kaya niya ito inikutan at tinandaan ang sasakyang ito para sa susunod ay pag nakita niya uli ako ay lalapitan ako. So, isa ring paraan yon. Pero, habang siya ay naghihintay na nanalangin maari yung batang iyon, yung taong iyon, na sana dadaan na naman uli yung yung nagbigay sa akin. Panginoong Diyos, pahabain mo ang buhay ng taong iyon dahil nagbibigay siya, magbibigay uli sa akin. Isang paraan din yun, Pastor. Kaya mga kaibigan, oo, ang Diyos, tagapagtanggol, mangdirigma. Ikaw at ako, gagamitin niya para maisaayos ang mga social injustices sa ating sosyedad, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya maganda ito, Pastor, ano? Yeah, may binabanggit din si Apostol Santiago, mga minamahal, Pastor Joel, doon sa Santiago 5:1 hanggang 6, di ba? Na umiiyak ang mga worker, mga manggagawa na hindi pinasasweldo ng kanilang mga mayayaman na mga tao. So, ang Diyos din ay huhukom at ipagtatanggol ang mga naaapi na ito sa kanilang mga trabaho na hindi pinasasweldo. Nakita ko rin yung talata ng Luke 4:18. Pastor, pakitulungan mo akong basahin yung Luke 4:18 kung bakit si Jesus Christ ay gayon na lamang ang pagbilin sa atin dito sa pinag-aaralan at sa mga awit na ating arugain at kalingain itong mga kapuspalad nating mga kapatid, no? Dahil si Jesus ay ito rin ang dahilan kung bakit siya naparito. Tingnan niya natin. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naapi. So si Jesus Christ ay primarily, kinote niya yung aklat ng Isaiah 61:1 and 2 na si Jesus ay nilayon niyang pumarito sa lupa dahilan po dito sa mga taong naaapi na ito. Ito yung mga kapuspalad na walang lakas na protektahan ang kanilang sarili. So si Jesus ay lubos na ipinilalarawan ng mga awit na siya mismo ay nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng mga taong walang lakas, mga kapuspalad. Kaya si Jesus ay nagbigay din ng mga tagubilin doon ng ating Panginoong Diyos doon sa mga Israelita na palagi nakakibat doon na alalahanin ninyo na kayo'y mga naging alipin sa Ehipto. Palagi niyang binabanggit yan. Every time
na siya ay nag-uutos ng tungkol sa pag-alaga ng mga social injustice na yan, yung mga taong nasa palibot nila na walang lakas, hindi maipagtanggol ang sarili, ay sinasabi palagi ng Panginoon, alalahanin yung kayo'y naging alipin din sa Ehipsyo. Ibig sabihin, naranasan nyo na kung gaano kahirap yung wala kang katulong. Na ipagtanggol yung sarili niya, pero ipinagtanggol kayo ng Panginoon sa lupain ng pagkaalipin. So, ganda nung mga utos na yan ng Panginoon sa mga Israel. Kaya kaibigan, na ang totoong relihiyon ay yung nag-aalaga, tumutulong, nagbibigay ng mga kailangan ng mga taong talagang nangangailangan kaysa sa atin. At mag-ingat tayo, kaibigan. Tayong mga may kapangyarihan naman sa gobyerno, sa iglesia o sa sosyudad na iwasan natin yung pang-aapi, pang-aabuso. At yung sinabi mo na tamang sahod ay hindi ibinibigay, ay masama yun. Dumating ang panahon na ang mga ito ay nagkakaisa at ang panalangin nila ay dumating sa Panginoong Diyos ay itutuwid ng Panginoon Diyos ng agad. Kasi siya ay hustisya, kaya nga siya ang mandirigma. Ang isang mandirigma, lalo ng Panginoon Diyos, ay ayaw niyang tinitingnan at hinahayaan niya lang mga bagay na iyan. Ngunit, ganun pa man, ang Panginoon Diyos ay hindi agad sumasagot sa mga kailangan natin. Kagaya ng mga nagsinauna. Panginoon, bakit mga ito ay umaayos ang kanilang buhay? Hindi naman sila nananampalataya sa inyo. Mas mayaman naman sila sa amin. Mga ganun ba? Makapanginihan. Darating ang panahon ng Panginoon Diyos pag siya'y tumayo at titindig. Alalahanin mo at itutuwid niya mga bagay na ito. Kaya tayo, isang mensahe ng Panginoon sa unang punto pa lamang, kaibigan, tayo ay magpakabait. O kaya tayo ay umiibig. Tayo ay mag-aayos sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog. Amen. Ang Diyos ay laging gising at nakikita niya lahat ng mga bagay kung anong ginagawa natin sa mga taong mga kapuspalad o kaya mga nangangailangan. Tayo ay kanyang gagamit. So, sa pangalawang punto na tayo, kaibigan. Ang pangalawang punto ay paliwanag sa atin ni Pastor Jerry kung ano ibig sabihin na God is our divine warrior. Pastor Jerry. Ang ating banal na mandirigma. Yan ang mga pagkakatagalog. Mandirigma po talaga. No? Ito po ay isang makapangyarihang metapora o metaphor tungkol po sa Diyos. Paglalarawan niya. Dito po sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan din, ito po ay nasa ibang antas naman na hindi gaanong sikat o popular sa mga Kristiyano ngayon. Lalo na po na ito pong paglalarawan na ito ay masyadong matapang ang itsura o larawan ng Diyos dito at may pagkamilitary ang kaisipang ito para sa isang alam niyo, nasa kultura po natin na gustong-gusto natin na palaging nakikilala ang Diyos na pag-ibig, Diyos ng awa, ito po yung pagkakabuklod at kapayapaan. Pero isang karaniwan na pagpapakilala po sa karakter ng Diyos na siya po ay Lord of Hosts. No? Yan po ay mayaman sa banal na kasulatan na nababasa po natin. O kaya po ay Panginoon ng mga hukbo. Pastor Ray, siguro sampulan natin. Ito hoy, maraming mga text po ito, no? Pero ang babasahin lang po natin ay ang dalawang text para mailarawan po natin yung Lord of Hosts na sinasabi ang Diyos na banal na mandirigma. Ito po ay mababasa ninyo sa Josue 5:14, Unang Samuel 1:11, Unang Samuel 4, talatang 4, at Unang Samuel 17:45, Pangalawang Samuel 7:26, Jeremiah 10:16, Jeremiah 31:35, and Jeremiah 32:18. At yung huli po ay yung Amos 5:16 at marami pa pong iba. Pastor, mag-sample tayo ng dalawang text na naglalarawan na ang Diyos ay Diyos ng mandirigma, yung Panginoon ng mga hukbo. Tingnan natin sa Joshua 5:14, nung makatagpo ni Joshua ang ating Panginoon na may hawak na tinatawag nating sword at tinanong niya ang ating Panginoon, "Kanino ka ba kampi, Panginoon? Pumunta ka ba dito para kaawayin kami o kakampi ka namin?" Tingnan natin, Pastor yan. At kanyang sinabi, "Hindi, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon." Okay. At si Josue ay sumubsob sa lupa at sumamba at sinabi sa kanya,
anong ipinag-uutos ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? Yeah, so siya po ay Panginoon ng mga hukbo, ano? Tingnan niya din sa huling text natin, yung Amos 5:16. Amos 5:16. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ang Panginoon, magkakaroon ng panagpuy sa lahat ng mga iwasan. At sila'y magsasabi sa lahat ng lansangan, kahabag-habag, kahabag-habag. Kanilang tatawagin ang magbubukid upang magdalamhati at sa pagtangis ang mga bihasa sa panaghuy. Yeah, so ito po ay ipinakita po dito ang paglalarawan sa ating Diyos na lumikha. Ipinapakita po dito bilang isang general ng mga hukbong langit. Okay? Kumbaga, Pastor Joel, ito po ay baga sa chief of staff. Siya po ay pinuno ng lahat ng mga sundalo ng kalangitan na nakikipaglaban siya sa mga masasamang kapangyarihan. Ipinapakilala rin po ng banal na kasulatan ng Diyos bilang isang mangdirigma na ito po ay mababasa natin sa Exodus 15:13 at Exodus Kapitulo 42, ang talata po ay 13. Exodus 15 verse 3 at Exodus 42:13. Ang Panginoon ay isang mandirigma. Panginoon ang pangalan niya. Yan. Isaiah 42:13. Isaiah. Ang Panginoon ay lalabas na parang mandirigma. Pinupukaw niya ang kanyang galit na parang lalaking mandirigma. Siya'y sisigaw, oo, siya'y sisigaw ng malakas at magtatagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Okay, isang lalaking mandirigma. Yan po yung paglalarawan ay binabanggit po dyan sa talata. So ang paglalarawan pong ito ay tungkol sa Diyos na ipinakita na siya po ay napaka makapangyarihang Diyos na mandirigma. Ito po ang paglalarawan na ipinakita sa mga awit 18, 13 hanggang 19. Kung inyo po itong makikita, Kapitulo 18, ang talata po ay 3 hanggang 19, ay hindi na po natin babasahin lahat yan, mga minamahal, kundi ito po ay makikita natin ang pagbubuod na sinasabing siya po ay iniligtas. Yung pong mga awit ay iniligtas ng Panginoon mula sa kanyang malakas na kaaway at sa mga napupuot sa kanya sapagkat sila ay napakalakas kumpara po sa kanya. Kaya po dito si Yahweh ay inilalarawan bilang mandirigma, lumalaban para sa kanyang lingkod at bilang isang kampyon, nagwawagi na nakasakay sa kanyang kabayo ng digmaan. Gumagamit ng kanyang mga sandata laban sa mga umaapi sa kanyang bayan. Kung babasahin natin nang maingat po ito pong mga talata ng 7 hanggang 16, meron po kayong mga banal na kasulatan dyan sa Kapitulo 18, makikita rin po natin dito ang 4 na mga senaryo o mga pangyayari na ipinakikilala kung gaanong ang paglalarawan ng Diyos na mandirigma ay napakagandang mensahe para po sa atin ngayon. Kung babasahin po natin ang mga awit 18, mga talata po ay 6 hanggang 8, inilalarawan po dito na ang banal na magdirigma ay nasa kanyang kastilyo o templo. Siya ay nagagalit na matuwid para po sa kanyang lingkod matapos na marinig ang kanyang panalangin. Ang banal na mandirigma po ay nagagalit ng may puot upang protektahan ang kanyang mga lingkod. Babasa po natin sa talatang 8. Doon din po sa pangalawang senaryo, doon po sa mga awit 18, 9 hanggang 12, dito po ay isang paglalarawan na ibinigay po na siya po ay banal na mandirigma na bumaba para sa isang kamanghamanghang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ang napakamanghang imahe na ito ay nagbibigay ng tiwala sa puso ng lingkod ng mandirigma. Ito po ay tiyak na ang Diyos ay hindi mahina na sinasabing tutulungan niya tayo, titindig siya upang tayo'y alalayan at tulungan at ang mga dumadaing sa kanya na kanyang malingkod ay kanyang aalalayan. Dito rin po sa mga awit 18:13 hanggang 15 sa pagpapatuloy po niyan, ang mga talata pong ito ay nababanggit ang isang pananalakay na pinangungunahan po ng isang taong mangdirigma. Paglalarawan po yon ng ating Panginoon kasama ang kanyang nakakatakot na mga
kagamitan. Ano ang mga kagamitan niya? Mababasa po natin dito, Pastor Ray, pakibasa nga. Ang Panginoon ay kumulog din sa mga langit na sinasalita ng kataas-taasan ng kanyang tinig, mga yelo at mga bagang apoy. Ang kanyang itinudla ang kanyang mga pana at pinangalat sila. Nagpakidlat siya at ginapi sila. Ito po ay isang kagamitan ng mandirigma na ating Panginoon na ang gamit po niya ay bato ng yelo, Grabe, apoy, mga pana, ang mga kidlat. Ito pong mga imahe ng taong mandirigma na sinasabi po dito. Kasama po ang kanyang meteorological na kagamitan ay nagpapahiwatig ng isang malakas na sundalo na nagagalit ng kawalang katarungan ng pang-aapi. Lumalaban ng tapat, ng matuwid para sa kanyang tapat na lingkod. At ang panghuli po sa mga awit 18, 19 hanggang 16 hanggang 19. Dito po sa mga talatang ito, nababasa natin ang kaligtasan ng lingkod na siya po ay inililigtas, pinalalaya at pinapanatili ng mandirigma. Ang sabi po sa 19, Pastor Ray, pakibasa nga natin. Inilabas niya ako sa maluwag na dako. Iniligtas niya ako sapagkat sa akin ay nalulugod. Yeah, so sinabi po ng ating mga Siya ay awit na nalulugod. ilalabas niya ako mula sa maluwag na dako. Ang mga kamangha-mangha po at mga detalyeng paglalarawan na ito ng ginawa ng ating Panginoon para sa kanyang mga anak sa ilalim ng pinakamahirap na mga kalagayan ay nakapagpapalakas po ng ating kalooban sa ating panahon ngayon. Ang pagkaunawa sa karakter ng Diyos na ito ay magbabago sa mundo maging sa ating simbahan. Kung papaano natin pakikitunguhan ng mga taong naaapi, pinangaapi, dapat na huminga ng maluwag ang mga taong ito at pumayapa sa kaalaman na lumalaban ang Diyos na mandirigma para sa kanila. So tayo man po ay nakakaranas ng di magandang mga pagtrato, mga minamahal, huwag niyong kalilimutan, ang Diyos ay banal na mandirigma at tayo po ay kanyang tutulungan. Titindig siya at tayo kanyang aalalayan at tutulungan. Ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Amen. Ganda, Pastor. Ang Diyos pala tunay na banal na mandirigma. Meron siyang pag-ibig sa mga lahat ng mga tao. Pero pag nakikita niya na mayroon mga injustices at pang-aabuso, gagalit na ang Diyos. Amen. Oo. At gusto niyang ipaglingkod o ipaglaban ang mga taong naapi. Kaya tayo rin ay hindi rin masama yung nagagalit. Pastor. Pero, sinabi mo kanina, binasa natin, may tuwid na galit. Righteous anger. Pero kung nagagalit ka na walang kwenta lang at gusto mong saktan yung tao o kaya hindi magandang paraan at hindi katanggap-tanggap sa Panginoon Diyos. Kaya ang Panginoon ay umiibig pero nagkakaroon din siya ng pagkagalit sa mga naaapi at naabuso at meron din siyang pagdidisiplina sa mga taong mga kailangang disiplinahin. At ang pinakamaganda dyan ay nagmamahal ng Diyos. Amen. Hindi tayo pinapabayaan. Kaya kaibigan, ang Panginoon Diyos ay nagmamahal. Meron siyang makalangit na ginagawa sa bawat sa atin bilang isang mandirigma. So divine warrior. Ang pangatlo naman ay, para matapos tayo sa pangatlong punto, ay God is our warrior in the sanctuary. Pastor Joel, ano ibig sabihin nito? Nais kong balikan yung ang ganda ng point na sinare ni Pastor Jerry. Nag-catch yun ng attention ko na ang tamang pag-unawa sa karakter ng Diyos makakapagpabago sa ating mundo at sa buhay natin mga tao. Kaya ito yung concept ng warrior. Ipinapakita na parang yung lakas ay hindi makalupang lakas to eh. Kumbaga metaphor na ginamit para ipakita na yung pinakasagad na lakas nanggagaling sa Diyos. So tayo mga tinawag din ng Diyos bilang mga Kristiyano, pag tama din yung unawa natin sa nangyayari sa society natin, magiging tama din yung approach natin. Kaya dito sa third point natin, bakit binanggit yung sanctuary? Although, may binanggit dito sa Revelation pero hindi natin i-detalye yung context nito kasi since short yung time natin. Kumbaga, iaano natin yung tema, bakit ginamit yung tema about sa sanctuary. Pero basahin muna natin, Pastor, yung rebuke ng Diyos sa mga leaders. Parang tinatawagan niya yung mga leaders na
huwag kayo matulog. Ipagtanggol ninyo yung mga taong nasa paligid ninyo. Sa mga awit, Kapitulo 82, ang talata ay 3. Tingnan natin, Pastor, yung statement na binabanggit po dito. Bigyan ninyo ng katarungan ang mahina at ulila. Yan. Panatilihin ang karapatan ng napipighati at dukha. Diba? Parang ito'y pakikibaka doon sa mga minamahal ng Panginoon eh. Baga pag titingnan natin, hindi kaya ito yung mga, bakit may mga may hirap na kwan, di kaya sa panahon natin may mga corrupt leaders din na sila nagiging dahilan kung bakit namamaltrato tong mga ganitong mga tao na ito, ganun din sa suffering na mga may hirap, resulta ito ng hindi makatwirang mga pakikitungo sa kanila. So, para mapigilan ito, Pastor, sabi ang ganda ng point na shinare ng author ng lesson natin na charity begins at home. Kailangan talaga sa pamilya natin, turuan natin, maging yung ating mga anak to be kind sa ibang mga tao. Lagi nating i-inculcate sa isip nila, Pastor, yung stewardship ulit dito. Yung pagturo sa kanila ng tamang approach sa pagtulong na hindi mamamaltrato yung mga tao nasa paligid. And this is a call, maging sa leaders ng ating church na binabanggit ko nga kanina na dapat meron tayong specificong paglalagay sa mga tao na sa paligid natin na kagaya nito. Kasi talagang ang Diyos hindi siya natutuwa pagka may mga pagmamaltratong kagaya nito. Now, bakit binanggit natin yung tema ng sanctuaryo dito? Again, ayon sa mga awit, pag binasa natin yung... Siguro, Pastor, akit mo yung basa sa may verse 6. Aking sinasabi, kayo'y mga Diyos, kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Yes. Imagine mo yung Pastor. Hindi lang tayo, Pastor, pati yung mga taong ito. Anak sila ng kataas-taasan. What it's like to be a son or daughter of the Most High. So lahat tayo, pantay-pantay tayo yung katayuan natin sa Panginoon. So ibig sabihin, ang Diyos nandun siya sa kanyang sanctuaryo, nandun siya sa kanyang templo. Once na siya po ay nakatayo doon at naghuhukom, ito ay binabanggit sa Biblia na pag siya naghukom, laging in favor ito sa mga anak niya. Amen. Balikan natin, Pastor, yung Daniel. Ito maganda yung binabanggit ng Daniel dito. Kasi usually, sa concept ng mga tao, pag inisip nila, ang Diyos ay hukom. Diniscuss natin to sa previous lesson natin eh. Ang Diyos ay hukom, usually or commonly na concept nila, masyadong mahigpit, masyadong parang tyrant. Pero here, pag naghukom ang Diyos, laging ito pabor sa kanyang mga anak. Sa Daniel, Pastor, Daniel Kapitulo 7, ang talata ay 22. Tingnan natin kung paano nagja-judge ang Diyos dito. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang paghatol ay ibinigay para sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na tinanggap ng mga banal ang kaharian. Pakiakyat ng basa sa 26, Pastor. Pagkatapos nito, ang hukuman ay uupo sa paghatol at ang kanyang kapangyarihan ay aalisin upang mapuksa at ganap na mawasak. Ang context ito, Pastor, sa final judgment sa heavenly sanctuary. May dalawang paghatol na gagawin ang Diyos dito. Una, paghatol in favor of the saints. In favor, hindi ito laban So pag naghatol ang Diyos doon sa sanctuaryo, hindi po ito laban sa kanyang mga anak na nagtatapat sa kanya. Tapos yung verse 26, laban naman ito sa mga nang aapi. Kaya, Pastor, dalawang bagay lang ito. Pag tapat ka sa Diyos, in favor yung judgment niya sa iyo sa heavenly sanctuary. Pero pag ikaw nang o-oppress ka, nang aapi ka, kasama yung judgment mo nasa iyo din. Verse may 26. So, pag ang Diyos sa kanyang sanctuaryo, kaya sinama na rin dito yung sa Revelation, Pastor Scatological to na yung sa altar, yung pag-iyak, hindi ito literal na parang may mga patay na kaluluwa. Hindi po ito. Alam naman natin na symbolic ang Revelation sa pag-aaral nito. Eschatologia ito, mga pag-aaral sa huling kapanahunan na itinutukoy na yung pag-iyak ng mga altar na ito, ang Diyos na nandun sa kanyang templo, dinidinig niya to. At pagka natapos na yung kanyang paghatol, binagay dito yung sa 7 trumpets, yung maging sa vision, sa Revelation chapter 8, ipinapakita dito na yung creator ng ating Panginoon, yung mga nang persecute sa atin, yung kanyang paghuhukom, make sure niya pagdating ng araw, didepensahan niya tayo. Kumaga parang may konsepto dito na ipaghihiganti ka ng Panginoon Kasi totoo naman, dapat merong sa ito yung consequence na ng mga taong, ito yung mga pinili nila. So mga kapatid, God is our warrior in the sanctuary. As long as He lives and judges in the sanctuary, sure palagi ito na ang favor ng judgment nasa atin. Hindi pa magandang isipin yung Pastor, pabor sa akin yung judgment ng Panginoon. Kaya sa mga kapatiran na lagi, ayoko na lang pag-aralan yung
investigative judgment, yung sanctuary, kasi nakakatakot, parang puro paghatol. Pero sa binasa natin, Pastor, sa Daniel 7:22, God is our warrior in the sanctuary. As long as He lives there, naghuhukom siya doon, pabor lagi ang judgment sa atin. So, para hindi maging pabor sa'yo, para hindi ka makasali doon sa mga hindi magiging pabor na judgment, huwag kang mang-api ng manghihirap. Huwag mo silang apihin. Huwag kang gumawa ng hindi mabuti sa kapwa mo. Gumawa ka lagi ng mabuti kasi ang Diyos laging defendant ng mga ito. So what an assurance dito sa ating pinag-aarang lesson. Last and final verse na gusto kong isama natin, Pastor, 132 ng mga awit, verse 7 and 8. Tayo na sa kanyang lugar na tirahan. Sumamba tayo sa kanyang paanan. Bumangon ka, O Panginoon, at pumunta ka sa iyong dakong kapahingahan. Ikaw at ang kaban ng iyong kalakasan. Sanctuary motive to, Pastor. Kaban, the ark of your strength. Sanctuary motive ito. Nandun siya. So tayo, ang wala tayong ibang gagawin, magtiwala tayo sa Panginoon. As long as He is there. Huwag tayong bibitaw sa Kanya. At long as nandun siya, resting place natin ang Panginoon as long as He lives there in the sanctuary. So God is our warrior in the sanctuary. Amen. Napakagandang isipin, napakasaya na ang mga talatang ito ay nagpapaliwanag na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Nag-iingat sa bawat isa sa atin. Ang sa atin lamang ay pag-isa tayo sa kanyang mga plano sa ating buhay. Ang kanyang mga kalooban ay nasa sa ating isipan. Isakabuhayan ang mga ito na kanyang mga sinasabi upang sa pagdating ng panahon ay pagdating ng kanyang paghuhukom ay talagang sinabi mo. Gustong-gusto ko yan. Lahat ng paghuhukom ng Panginoon ay nasa pabor sa atin kung tayo ay gumagawa ng kanyang kalooban. Pero pag hindi tayo gumawa sa kanyang kalooban ay tayo'y matatakot na. Kaya ngayon pa lamang, habang ang Panginoon Diyos ay hindi pa dumarating, at ibigay ang mga gantimpala at gantimpalo sa bawat isa sa atin, ay maging mabait na tayo. Amen. Isipin natin ang mga tao na equal ang pabor sa bawat isa. Huwag tayong, tawag nito, nagpapabor na mga bagay na hindi kanais-nais sa ating Panginoon Diyos. Equal ang ating pagbigay ng mga magpapala sa bawat isa. Kung meron tayong bibigyan, ganito ang mga gawain natin. Kung meron tayong tutulungan, yan ang mga gawain natin, mga kapatid. Kaya papasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Hindi tayo nagpapay. Sa yung tatlong bagay na ito, ang una ay God is our social justice warrior. Pangalawa ay God is our divine warrior. Ang pangatlo ay God is our warrior in the sanctuary, na tinutukoy dito ng Panginoon Diyos ay iniingatan, hindi nagpapabaya. Darating ang panahon, gagantimpalahin ang mga taong matuwid ang kanilang mga ginagawa ayon sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos at kanyang biyaya. At mga taong mga abuso ay darating ang panahon din. Kahit mayaman yan, yumaman sa pag-abuso, Pastor? O kaya pagbibintang, o kaya sa Ilocano ay sweetik. Parang sa amin din nakalita yan, na sweetik. O kaya nililinlang mo yung mga tao para umayos yung buhay mo, o kaya nakakaabuso ka na, ay hindi maganda yan, kapatid. Darating ang panahon ay sa iyo rin babaliktad yan. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Una pa lang, nagbibigay na ng mensahe. Pastor Jerry, mayroon pa bang dyan? Last words natin at saka si Pastor Marcolina. So ito pa lang 82, Pastor Joel, ay yung salitang, ito'y ginamit din ito ni Jesus, no? Kayo'y mga Diyos, no? Ibig sabihin pala niya na inilagay ko kayong leader. Yan. Kayong mga king, sarang sinasabi ng Panginoon, kayong mga king. Ang isang tungkulin na ibinigay ko sa inyo ay bigyan ninyo ng katarungan ng mahihina at ulila. Panatilihin ang karapatan ng mga pinipighati at dukha. So yan po ang tungkulin ng mga leader na kailangan po, mga minamahal na ating ilagay ang proteksyon sa mga mahihina. So bilang mga tao, mga minamahal na nilikha ayon sa larawan ng Diyos, inaasahan sa atin na tayo po'y maging proactive na ipagsanggalang at ipagtanggol natin ang daing ng mga mahihirap na walang kaya at nangangailangan sa lipunan na mapang-api sa kanilang kapwa. Hindi man natin matatapos
ang lahat ng gawain ng pagtatanggol sa lahat ng mga ulila, mga taong kapuspalad at mga mahina. Palagi nating isa sa isip, mga minamahal, na ang Diyos ang dakilang tagapagtanggol ng lahat, na isang makapangyarihan at banal na mandirigma na siya'y titindig upang tayo'y tulungan. At siya ang tatapos ng lahat ng kahirapan na nararanasan ng mga tao dito po sa lupa. Ito ay sa kanyang ipinangakong ikalawang pagbabalik. Ang ating Panginoong Hesus, tatapusin niya sa second coming ang lahat ng ganitong uri ng pangapi sa ating lipunan. Pastor? Sa maliit nating kakayanan, pwede nating ipagpatuloy yung panukalang mabuti ng ating Panginoon. Sabi nga, Pastor, nung kanta nung sa anak ko, we are His hands. Ayun. Tayo ay mga kamay ng Panginoon. Kung walang may magpapaabot sa kanila, we are yung God sa binabanggit sa 82. Tayo tinalaga ng Panginoon. Tayo yung taingan nila. Kung wala may nakikinig sa kanila, tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para makinig sa kanila. Tayo ang mga paa nila. So maging sa maliit man nating kakayanan, we can confront the social problems sa ating society. Sabi nga ni Pastor Jerry, hindi man natin lahat marisolba, lahat ng problema sa mundo. At least, we can make a meaningful and positive impact on the community and on the lives of the people na nabubuhay sa paligid natin. Nasaan ka man ngayon, make sure na ikaw ay gumagawa para sa mga ganitong tao na marginalized, at alam ko lalo kang pagpapalain ng Panginoon sa tuwing ginagamit mo yung kakayanan na kanyang ipinagkaloob sa iyo. Maraming salamat, kaibigan. Bilang isang mananampalataya at may ugnayan sa ating Panginoon Diyos, gawin natin ang ating bahagi na tayo ay maibigin sa ating mga kapwa at makikita nila kung paano ang Diyos ay gumagawa ng paraan, pagpapala sa bawat isa sa atin, para ang mga taong mga ito na naapi o naabuso ay nabigyang pansin, naramdaman nila ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa mamagitan ng ating paggawa. Kaya kaibigan, purihin ang ating Panginoon Diyos, isang mananampalataya na ang gawain ay magbigay kapurihan sa ating Panginoon Diyos na makikita sa ating mga gawain at pananampalataya. Sa ating pagtatapos ay makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos ay makakarinig tayo ng isang panalangin mula kay Pastor Joel. Rejoice in the God of our salvation.
Tayo manalangin. Salamat o Diyos na muli kaming napaalalahanan na maaari kaming magkaroon ng impact sa mga taong naaapi, sa mga taong ulila, sa mga taong hindi kayang depensahan ng kanilang sarili. Salamat sa mga halagang leksyon na aming natutunan na kung paano ang Panginoon nagtatanggol sa mga kagaya nitong mga tao. Ganon din ang panawagan sa aming mga Kristiyano. Kinakailangan din namin silang depensahan, arugain, alagaan, bigyan ng kalinga, sapagkat ito ang panukala ng Diyos para sa amin. Kaya Panginoon, ilagay mo sa aming puso ang pusong matulungin, pusong mabuti, nang sa gayon lumago kaming personal, na sentro ang karakter ng aming Panginoon, sapagkat tuwing ito'y aming nakikita, mababago ang aming pananaw, hindi lamang sa aming sarili, kundi ganun din sa mga bagay sa sanlibutan. Pagpalain kami sa aming pag-aaral na ito, pagpalain ang manonood namin, tumugon sila sa panawagan ng aming leksyon, gawin nila ito sa mga lokal nilang iglesia, at higit nilang tinan sa tuwing ginagawa nila ito sa mga taong mahihirap, ginagawa nila ito sa Panginoon. Amen. Pagpalain kami, patawarin sa aming pagkakasala, tanggapin ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli akong tumatawag sa bawat isa sa inyo na patuloy kayong susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.